Yet now, you are here, breathing life. Now is the perfect time to come to Jesus. Nais kang kausapin ng Panginoon. Ito'y hindi aksidente sa iyo na mapanood mo ito. Kaya, inaanyayahan kita na makinig at manood ng gawain ng ating Panginoon. Salamat sa mabuting balita o Panginoong Jesus. Salamat sa tinapos mong gawa doon sa krus. Ang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos. Siya po ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Ang Diyos na dakila ang kanyang katapatan. Patuloy ka manood ng gawain ng ating Panginoon. Malay mo, isa ka na sa hinahanap ng ating Diyos sa araw na ito. Tandaan mo, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, ito natin ang ating palingin kay Jesus na pinagmumulan ng pananampalataya at nagpapasakdal nito. Now, dear brothers and sisters, let us all look unto Jesus. Amen! Ka po, Diyos! Hallelujah! Amen! Sige po, bigyan ng papuri at parangal ating nag-iisang Diyos na buhay! Hallelujah! Ang lahat ng nananabik ay magpuri sa ating Panginoon! Hallelujah! O Diyos, kami narito sa iyong panambahan upang ika'y bigyan ng pinakamataas na papurit at parangal at makapagbigay ng isang mabawang samyo sa iyong trono. Hallelujah! Ikaw po ang siyang magsama. Ikaw po ang siyang sumama sa amin. Narito ngayon, naghihintay. Naasamang iyong presensya, O Diyos. Sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa po, tayo narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba ang lahat? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Tayo sumayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Minsan pa, tayo narito upang magbigay ng papuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! Ang lahat ng nananabik ay sumamba sa ating Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Kung nananabik ka na, magpuri ka sa ating Panginoon. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Minsan ba tayo sumayaw? Sumasayaw
Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Bisa pa po, tayo magsimula. Nagalak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Come on, church! Panginoong Jesus, let's clap our hands. Malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Isa pa! Sumasayaw na nga, magalak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sa aming mga buhay, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. For the last time, come on, church! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah, Lord God. Tunay nga sa iyong presensya, kami makakatahan. Sa iyong presensya, Lord God, sa iyong presensya lamang nakakaranas kami ng luha ng kagalakan, ng luha ng kasiyahan. Noon, para sa iyo lamang ang papuring ito at wala ng iba. Ikaw po ang siyang tumanggap namin papuri. Sa iyo sumasamba, nais ko purihin ka sa presensya mo. Napakasaya, mabuhay, batid na nariyan ka. Yakap mo kami, O Diyos. Yakap mo ang tulad ko, ang puso ko'y nilinis mo sa kabutihan mo. Ako'y umaasa, ang
piling mo, ako'y sumasaya. Sa piling mo, ako'y napapayapa. O kay sarap na makasama ka, wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Sa piling mo, ako'y sumasaya. Sa piling mo, ako'y napapayapa. O kay sarap na makasama ka, wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Sa piling mo, ako'y sumasaya. Sa piling mo, ako'y napapayapa. O kay sarap na makasama ka, wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Mo lamang, O Diyos, sa kabutihan mo, puso'y binago mo. Purihin ang pangalan mo. Sa kabutihan mo, puso'y binago mo. Purihin ang pangalan mo. Sa piling mo lamang, O Diyos. Sa piling mo, ako'y sumasaya. Sa piling mo, ako'y napapayapa. O kay sarap na makasama ka, wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Hallelujah. Tanging sa iyong presensya, Lord God, kami makakaranas ng kapahingahan. Hallelujah. Ikaw ang siyang nag-iisang Diyos na muling nabuhay para sa aming lahat. Come on, church. He is Lord, and He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Siya ay Diyos, at siya ay Diyos. Siya'y nabuhay na muli, at siya'y Diyos. Tuhod ay luluhod, labi magsasabi na si Jesus ay Diyos. Amen! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Amen. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay panamandaling mananalangin. Pero bago yan, palakpakan muna natin ang ating pong Panginoong Jesus. Amen.
Sige po, o Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon, o Diyos, upang ikaw ay purihin, sambahin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, o Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan, kalinawan ng kaisipan, Panginoon. Lord God, sa ganang amin, Panginoon, umaamin po kaming wala kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama, o Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga kakulangan, pagkukulang, kasalanan, karumihan, sa isip, sa salita, sa gawa, lihim man hayag, Panginoon, na mga kasalanang amin pong nagagawa. Sinasadya man ito o hindi, Panginoon. Amin na pong inihingi ng kapatawaran, o Diyos, ang lahat ng amin pong mga kasalanan. Lord God, marami pong salamat. Patuloy pong iginagawad, Panginoon, ang kapatawarang nagbubuhat sa iyo. Maging karapat dapat nawa kami, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo upang ikaw ay mapapurihan, mabigyan ng karangalan sa umagang ito. Ang mensahe mo, Panginoon, ang siya namin mapakinggan at maunawaan, mapagpala ang bawat isa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, amen. Sige po, tayo pong lahat ay pwede nang umupo. Marami pong salamat sa, grabe, ang gagaling na mga praise team dito sa Caloocan. Praise God. Merry Christmas po. Christmas na, no? Grabe. Anong... Yung Aguinaldo ay, alam nyo na, ay mga sasama sa Christmas party. Kailan na yung ating Christmas party? December 20. Ano po? December 20. Kaya yung mga naurong kasi yung atin pong Christmas party, ano? So, December 20 yung atin pong Christmas party. Anong oras yon? Alas 2. Kaya, oo. Sakto la. Pag laging pag every December, si Brother Jerry lagi nandito. No? Yan. Praise God. Purihin ng Diyos. At maging sa mga naka-online, nakatutok. Yan po ang atin pong tatalakayin ngayon. Napakaganda. The journey of true worship. Lahat ba ay bago magpunta rito na handa na yung puso upang sumamba sa Diyos? Ayun po, no? Dapat laging handa. Inihahanda natin yung ating sarili. Kaya, Lunes na Lunes pa lang, naghahanda na. Dapat ganon. Pagkatapos ng gawain, Lunes, naghahanda na kagad para sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong nananabik na magpuri sa Diyos. Amen? Pumalakpak nga po yung may mga problema. Ibig sabihin, may problema, kakatagpuin tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga yung mga nagpupuri, yung mga sumasamba, yung mga dumadako sa lugar na ito, sila yung mga pinagpapala, pinagagaling ng Diyos. Yan. Praise God. Matthew chapter 2, verses 1 and 2. Matthew chapter 2, verses 1 and 2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea. Ayan. Nang ipanganak si Jesus. Grabe, yan yung atin pong tatalakayin. Sa Bethlehem. Bethlehem Avenue. Diyan sa Quezon City. Ay, meron ba doon? Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Sabi nila, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin,
kaya't naparito kami upang siya'y kaya nga naparito ba kayo upang sambahin yung ating pong Panginoong Hesukristo? Pumalakpak ang lahat ng sumasamba sa Diyos. Yan, praise God. So lahat tayo ay sumasamba sa Diyos. Amen? Sabi nga, ito yung buong katungkulan ng tao, ang purihin, ang sambahin, yung atin pong Panginoong Hesukristo. Yan ang buong katungkulan. Ngayon kung hindi natin kikilalanin yung ating nag-iisang Diyos, sabi ni Kristo mismo, nagmula sa kanyang bibig, hindi tayo kikilalanin ni Jesus. Pagharap natin sa kanyang Ama sa langit. Ay, hindi ko kilala yan. Bakit? Hindi mo kasi kinilala si Jesus bilang Panginoon, bilang iyong Diyos. Kapag sinabing Panginoon, sumusunod ka. Yun ang ibig sabihin nun. Panginoon ang iyong buhay, wala ka ng ibang susundin, kundi siya lang. Amen? Kaya nga kung sinusunod mo siya, palagi nating sinasabi, lahat ng mabubuti, ipagagawa sa iyo. Mabuti ba yung sumamba sa Diyos? Ano man yung ating kalalagayan, ano man yung ating pong pinagdaanan, ito yung oras ng pagsamba sa Diyos. Sabi ng Hebrews 10:25, huwag nating kalilimutan ng araw na ito. At hindi kinalimutan ng mga pantas na ito. Hindi sila 3 hari. Ha? O 3 haring mago. Hindi po. Hindi sila hari. Kasi walang nakalagay doon na sila ay mga hari. Mga pantas. Amen? Sila po ay mga pantas. Matatalino. Taas ng kamay ng mga... Ay, wag. Ay, baka biglang tumaas eh. Yung matatalino. Tapos ikaw naiwan. Ay. Amen? Sabi doon sa verse 10 hanggang 12. Basahin natin. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Nagagalak ba kayo? Makulimlim eh, hindi nyo nakikita yung bituin. Ay, makulimlim ah. Araw kasi ngayon kaya walang bituin. Tuwing gabi, tuwing gabi, doon lang sila naglalakad. Bakit? Kasi doon lang nila nakikita yung bituin. Ha? Tama ba? Hindi, kahit araw naglalakad sila. No? Pero guide talaga nila yung bituin. Hindi aksidente na tayo ay nasa tala. Hala! Talaga ba? Yes! Sumapit din. Hindi aksidente na tayo ay nasa tala ngayon. Sabi doon, galak na galak nga sila nung makita nila yung bituin. Sa tuwing naglalakad, bakit? Guide nila yun eh. Alam nila. Bakit yung bituin? Kasi sila yung mga nag-aaral, mga astrologers. Sabi nyo nga astrologers. O hindi lang sa eskwelahan tayo nag-aaral ha. Pati dito. Amen? Science ang pinag-uusapan natin. No? Science. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Kasi nga sila ay matatalinong tao. Pagpasok sa bahay na nila nakita si Jesus. Nung ipinanganak si Jesus sa sabsaban. Amen? Sa sabsaban siya ipinanganak. Pero nung makita siya ng mga pantas, nasaan na siya? Nasa bahay. Amen? Wala na siya doon sa sabsaban. Sa picture, nasa sabsaban pa rin. Nandoon yung 3 pantas. Ha?
medyo malaki na siya noon. Ha? Hello? Kaya, grabe. Sabi diyan sa verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at grabe layo, di ba? Nagpunta sila roon para sumamba. Nagpatira pa. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Pag nagpapatira pa, ngud-ngud yung muka sa lupa. Amen? Ganon, samantalang tayo nakatayo, nagtataas ng kamay. Tanda ng ating pagsuko. Yan. Tanda yun ng kanilang pagsuko. Ibig sabihin, pag ibinaba mo yung iyong ulo, umaamin kang wala kang magagawa. Sukong-suko ka hanggang lupa. Grabe, di ba? Ganon yon. Kapag ibig sabihin, nagpatira pa. Kapag sila ay sumasamba sa Diyos, ganon sila magpatira pa, ganon sila magbigay ng pagsamba sa Diyos. Bahala, ikaw na Lord ang bahala. Ngud-ngud yung kanilang, grabe, nakaluhod sila, nakadapa. Yung mukha nila sayad hanggang lupa. Pagpapakita iyon, isa lamang tayong hampas lupa sa harapan ng Diyos. Amen? Wala tayong magagawa kung wala yung pagsama ng Diyos. Kaya nga, mula doon sa kanilang lugar na pinanggalingan, grabe yung layo. Hindi yun isang araw na lakaran. Hindi yun ganon. Napakalayo ng kanilang pinanggalingan para sumamba. Bakit? Alam nila. Buti pa sila alam. Yung mga Hudyo na siyang nagbabantay ng kautusan, yung mga iskriba na alam yung salita ng Diyos, aral sila. Yung mga Pariseyo, alam nila to. Sila na mga nagtuturo ng kautusan, ng salita ng Diyos. Bantay na bantay nila yon. Yung utos ni Moses, grabe. Aral na aral sila. Pero hindi nila namalayan yung pagsilang ng Mesiyas. Bukod tangi, mga hintil. Taas ng kamay ng mga Hudyo. Wala pala dito. Mga hintil. Mga hintil pa yung binigyan ng karunungan ng Diyos. Hello? Samantalang yung mismong dapat na meron ng taglay na karunungan, di ba? Kaya nga, pag hintil ka, grabe, yung pabor, yung napakapalad mo. Bago ka pa man magkasala, meron ng isinilang para iligtas ka sa kasalanan. Bago ka pa isilang, pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Tinawag ka ng Diyos bago ka pa isilang. Kaya ito marapat lamang na atin pong maunawaan, kilalanin yung atin pong nag-iisang Diyos. Amen? Kaya nga sabi diyan, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto. Wala naman tayo noon. Meron ba? Wala tayo. Meron bang may 1 kilong ginto dito? Ha? Sa hikaw na nga lang eh. Pahirapan pang makabili. Hello? Hindi yun basta kapurit na ginto. Hindi. Grabe. Yung dala nilang ginto, insenso. O yung insenso, alam lang natin yung insenso kapag may masamang tinataboy. Baka meron dito.
Hindi. Insenso at mira. Yan. Yung mga ibig sabihin yan, yung ginto, insenso at mira, tumutukoy sa ating Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin yung ating pong Panginoon. Ayan. Historically, yung panahon na iyan ay pag-ahari noon ni King Herod. Kilala niyo ba yon? Si Haring Herodes. Ngayon, wala ka nang mababalitaan, maririnig ang pangalan Herodes. Di ba? Wala eh. Gusto niyo ba? Pag pinanganak yung anak ninyo, pangalanan niyo Herodes. Oh. Herod the Great. Oh, ganun eh, no? Grabe. The Great. Ha? Ito yung panahon na Roman appointed king known for cruelty and paranoia. His reign sets backdrop of political tension because of Jesus Christ, the King. Kasi mayroong papalit na hari. Kaya grabe na lang yung kanyang tensyon. Etong haring ito, ayaw niya na mayroong maririnig na papalit sa kanya. Alam natin yung kwento, tama? Gusto niyo marinig yung kwentong yan? Panariwain natin ulit yung kwento. Na? Etong si Haring Herodes, grabe talaga itong haring ito, na ayaw maungusan. Simula sa verse 3. For everybody's milk. Sa verse 3 tayo. Ayon. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Naligalig siya kasi alam niya na merong propesiya na magiging hari. Alam nila. Kasi yung mga Pariseyo na nagbabantay ng kautusan, alam nila itong mga talatang ito. Na merong isisilang na hari. Gayon din ang buong Jerusalem. Verse 4. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong. Si Haring Herodes ay Haring Romano. Nasa ilalim ng pananakop ng Romano yung mga Israelita, yung Jerusalem, nasa ilalim ng pamumuno ni Haring Herodes. Okay? At nung nabalitaan niya, tinipon niya agad yung mga punong pari ng mga Israel sa Jerusalem. Tinanong niya, saan ba isisilang ang Kristo? Yan, ganyan mga tanong eh. Saan ba isisilang ang Kristo? Verse 5. Di ba ganyan mga ano eh, no? Pag pinapanood natin sa exaggerated eh. Ina-exaggerate natin ng konti. Tumugon sila, sa Bethlehem po. Sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Wala. Tagal eh. Ayon. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. And during that time, nasa paghahari
ni Haring Herodes na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang Jerusalem. At nabalitaan niya ito. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas. Kasi nung dumating itong mga pantas na ito sa verse 1 and 2, nagtanong agad sila. Nakita namin yung bituin. Kaya palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas, inusisa niya kung kailan ba lilitaw? Kailan ba lumitaw yung bituin? Pagkatapos, sila'y pinapunta niya sa Bethlehem. Ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo agad sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Kontrabidang dating, no? Exercise natin konti. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa tala. Grabe. At sa bagong silang lang pala galing. Tala. At tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Grabe, di ba? Oh. Mula dun sa Santa Maria, meron palang sinag ng tala. Nakarating dito sa tala. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita yung bituin. Grabe. Maputol ko muna sandali yung kwentong iyan. Grabe, di ba? Maging si Haring Herodes, inaalam niya at gusto rin niyang sumamba. Pag nakita ninyo yung bata, ipagbigay alam ninyo agad sa akin para ako man din ay sumamba. Di ba? Yun kaya yung talagang motibo ni Haring Herodes. Nung marinig niya yung sinabi ng mga pantas, yun din kaya yung kanyang motibo ang sumamba. Makikita natin dito yung dalawang muka. Yung si Haring Herodes at yung mga pantas. Ano ba yung motibo natin sa tuwing dumarating yung araw ng pagsamba? Ano ba yung motibo natin? Sumamba o sumimba? Baka simba lang. Simba. Tapos, pag natapos na, uwi. Simba, uwi. Simbawi. Ganon. Di ba? Simbawi lang tayo. Yun din ba yung ating motibo? Ang sumimba? Narito tayo. Para ano? Sumamba. Ipakita natin yung ating totoong pagsamba sa Diyos. Totoo nga bang tayo ay sumasamba? Mula sa silangan, grabe yung kanilang paglalakbay na ginawa. Malayo yun. Mula sa bagong silang hanggang tala. Napakahirap kayong bagtasin yun simula phase 7C. Di ba? Naglalakad ka lang. Kasi yung motibo mo, yung motibo ng puso mo ay sasamba sa Diyos. Amen? Palakpakan natin. Sige po. Yung motibo ng ating puso, katulad ng mga pantas na ito, binigyan ng karunungan ng Diyos para ipakita sa mga Hudyong ito, merong sumasamba na mga hintil
sa nag-iisang Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon. Kahit na nandoon si Haring Herodes, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan natin yung ating Diyos. Amen? Grabe. Binigyan ng karunungan itong mga pantas na ito. At yung mga pantas na ito, hintil na kagaya mo. Kagaya ko. Kagaya natin. Na typical lang silang mga tao. Ordinaryong tao. Nag-aaral katulad ng mga estudyanteng katulad ninyo. Ng science, astrology, pag-aaral ng mga bituin sa kalangitan, ng kalawakan. Yun ang inaaral nila. Natuklasan nila, nalaman nila yung propesiya patungkol sa bituin. Nalaman nila yon. Sino yung nagbigay? Yung Panginoon. Para ipamuka, ipakita sa mga Hudyo na merong sasamba sa Kanya. Ayaw niyo siyang kilalanin, merong kikilala sa Kanya. Ang mga hintil na kagaya natin. Hallelujah. Sige po, yan lang ba yung atin pong ipapalakpak sa Diyos? Marapat lamang siyang palakpakan, itaas, bigyan ng papuri at pagsamba. Grabe. Kaya nga si Haring Herodes, sabi dito sa akin pong inaaral, 37, mula sa 4 to 37 BC before Christ, Roman appointed king of Judah o Judea, known for cruelty. Grabe. Itong haring ito, si Haring Herodes, grabe siya yung kanyang paghahari. Napakalupit na hari. Kaya doon sa atin pong mga babasahin pa, malalaman natin itong kanyang paghahari nung nalaman, niya, sumamba nga ba siya sa Diyos? Nung ipinanganak nga yung haring si Jesus, sumamba nga ba siya sa Diyos? Ha? Minsan pa nga, pag nalaman natin yung katotohanan na yung katotohanan kasi, yung katotohanan, salita ng Diyos na katotohanan, kapag nalaman natin, minsan masakit. Naging karibal pa ito ni Haring Herodes. Etong salitang ito. Salita pa lamang yung kanyang narinig. Hindi pa nga niya talagang nasaksihan. At dun sa mga sumusunod, grabe. 'Di ba? Yung mga hanggang sa hindi niya nakita si Jesus Christ. Nakita ba niya? Hindi niya nakita. Hanggang kinamatayan niya na nagkikimkim sa galit. Ayan. Etong mga matatalino, katulad natin, lahat ng mga, pumalakpak nga lahat ng mga matatalino. Ayun. Kahit hindi, sige palakpak lang. Joke lang ha. Mga scholar ito, scholars from the East or most likely Persia or Babylon. During that time kasi, yung mga matatalino, yung mga pantas, ay galing sa Babylonia. Di ba sila nga yung nagtayo ng Tower of Babel? Di ba? Naalala? Ganun sila katatalino. Biro mo naisip pa nila na magtayo ng tower para lang marating, no? Yung langit. Pero hindi nangyari yun. Ginulo sila ng Diyos kasi para hindi sila magkaisa. Kasi ipinapahamak lang nila yung kanilang sarili. Dahil hindi naman talaga nila maaabot ang langit. May awit pa yun eh. Di ba?
yung kumaabot lang niya yung langit, susungkitin niya raw yung bituin. Yung mga lalaki, ganyan. Kaya pag may, merong nanligaw sa inyo, nagsabi ng ganyan, huwag nyo nang sagutin. Kasi sinungaling yan. Ha? Susungkitin ko yung bituin. At ibibigay ko. Walang lalaking nakagawa nun. Ha? meron. Huwag ka maniniwala kasi wala naman nakasungkit ng bituin. Oo, kaya nga hindi ko sinasabi yun. Ha? Wise to. Ibang bituin yung gustong ibigay. Aba naman. Ano? Ipapakita sa yung bituin, hindi susungkitin. Bibigyan ka ng black, ay talagang maduduling ka talaga. Hilong-hilong talilong ka kasi nung napangasawa mo na, puro bituin lagi nakikita mo. May black eye ka pa. Nahulog pala yung bituin. Sa mata mo. Sa mata mo napunta. Ayan. This journey, so tayo ay, tawag dito, anong tawag sa, lalakbay, oh. Tayo ay maglalakbay. Gusto niyo na bang maglakbay? The journey of true worship. Maglakbay tayo sa totoong pagsamba. Samahan niyo po ako, no? Diyan lang kayo, dito lang ako. Nang mabilisan. Kasi 9:51 na. The true worship is to worship God in spirit and in truth. Yan ang hinahanap ng Diyos na pagsamba. Ang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Amen? Kung bakit ito'y dapat yung ating motibo, katulad ng motibo ng mga pantas na ito, kung matalino ka, alam mo, pipiliin mo ang sumamba sa Diyos. Ikaw kaluluwa, sabi ni David, sambahin mo yung Diyos. Hello? Ano bang nararamdaman natin ngayon? Bago tayo pumunta rito, yung mga nagdaang araw, ang sama-sama ng loob mo, ang bigat-bigat ng nararamdaman mo, hindi maganda yung iniisip mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo. Eh ba't andirito ka ngayon? O bakit wala ka? Hindi maganda yung atin pong motibo. Dumarating minsan, ipinagpapalit pa natin sa nararamdaman natin para hindi sumamba sa Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Totoong pagsamba ang hinahanap ng Diyos. Papaano nga ba? Actually, ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Etong mga, kaya nga ipinapakita, ibinigay yung karunungang ito sa mga pantas na ito. Para atin ding maunawaan, masalamin natin, bagamat itong Matthew chapter 2, Jewish in nature, sa mga Hudyo pinatutungkulan, ipinapakita sa mga Hudyo, bagamat itong mga pantas na ito, marurunong ito, may karunungang taglay na nagbubuhat sa Diyos. Pinapakita, di ba parang mas marunong pa sila sa mga Hudyo? Amen? Sila yung sumasamba ng totoo sa Diyos. Di ba kapag nararamdaman natin yung
Minsan nangingilabot ka pa talaga, andito yung ating pong Panginoon. Nararamdaman ko. Minsan wala ka namang nararamdaman, ang bigat-bigat ng kalooban mo. Minsan yung ang gulo-gulo ng isip mo, pero kailangan mong sumamba. Kailangan mong piliing sumamba sa Diyos. Hindi dahil nararamdaman mo, kundi dahil ito yung hinahanap ng Diyos sa'yo. Sambahin yung Diyos sa Espiritu at katotohanan. John chapter 4, verses 23 to 24. Etong tagpong ito, tagpo ito ng Samaritana at ng Jesus Christ. Doon sa Batis. Batis. Batis ba? Sa balon. Sige, doon sa verse 1, basahin na natin sa verse 1. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Nahihinto eh. Tuloy-tuloy lang natin. Siguro mahina yung signal. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Nagpunta siya ng Galilea. Kailangang dumaan siya sa Samaria. Kasi yung Galilea nasa kabila, ang dadaanan Samaria. Samaria dyan sa may ay, hindi yan. Hindi pa yan. Dadaan. Sa Kamarin dapat siya papunta. Kailangan niyang bagtasin yung Samaria. Sa tala. Di ba? Kailangan niyang dumaan doon, pasikot-sikot yun. Paliko-liko. Parang palikaw-likaw. Sino nakarating ng Samaria? Oh, Diyan nga yung sinasabi ko. Saan bang Samaria yung sinasabi nyo? Diyan lang yung sinasabi ko eh. Kaya naman, no? Kaya kailangan niyang dumaan sa Samaria. Hindi merong kautusan na bawal makipag-usap ang mga Samaria sa mga Hudyo, gayon din yung mga Hudyo, sa mga taga-Samaria. Hello? Utos yun. Kautusan iyon. Alam yun ni Jesus. Alam yun itong nakausap ni Jesus, yung Samaritana. Kasi siya ay taga-Samaria. Ako rin taga-Samaria eh. Actually, yung tatay ko taga-Samaria yan. Taga-Samar siya. Di ba tayo taga-Samar ka? Di ba? Kaya nga, mga taga-Samaria kami. Wow. Kasi taga-Samar siya. Hindi sila nininiwala. Verse 5 na tayo. Total, lalo. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Doon sa Samaria. Merong lugar doon na Sychar. Hindi na sila naniniwala tuloy. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Ano yon? Yung Jacob's Well. Doon nagpanagpo itong Samaritana at si Jesus. Dito matatagpuan yung balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Actually, sinadya ni Jesus iyon. Nakatagpuin yung babae. Amen? Hindi yun wala lang. Ang bawat ginagawa ni Jesus, meron laging purpose. Sabi niyo nga, purpose. Tayo din. Bawat pagpunta natin sa church, ano yung purpose natin? Hindi sumimba, kundi sumamba sa Diyos.
Yan dapat yung ating motibo. Yan yung motibo ng puso natin. Palagi ang hanapin yung Diyos, yung presensya niya, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi diyan, dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. Umupo siya. Wala pa yung Samaritana. Andun na siya. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Sabi, ang tagal-tagal na ni Jesus dun eh. Hindi pa siya sumalok. Yon, wala kasing pansalok. Yung mga nag-iigib, kanya-kanyang pansalok yon. Ha? Kaya naghihintay. Actually, alam ni Jesus darating yung Samaritana ng mga oras na yon. At siya lang talaga yung dumating. Kasi siya yung kinatagpo ng Diyos. Yung purpose natin, bakit tayo nandito, kinakatagpo tayo ng Diyos, maunawaan natin, malaman natin, ang pagsamba, totoong pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila bumili sa Jollibee ng pagkain sa bayan. Ayun, nakalagay Jollibee, di ba? Oy, Jollibee, baka naman. Oo. Nagutom ako bigla. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ipinagbabawal iyon. Batas iyon. Hello? Next verse. Sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin. Tayo alam na natin kasi nung binabasa natin ito, bakit hindi alam ng Samaritana? Tayo alam kaagad natin eh. Yung kwento. Di ba? Yung kwento. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Exercise natin. Sabi ng babae, ang balong ito ay pamana pa sa amin ang aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at ang mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Hello? Hindi pa niya alam yung kanyang kaharap. Pero tayo nagbabasa, grabe, yan ang karunungang binibigay sa iyo ng Diyos. Palakpakan mo nga yung ating mo, Panginoon. Ikaw nga alam mo na. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ang tinutukoy niya, yung balon ni Jacob. Tayo, pag umiinom tayo, napapatid lang yung uhaw na ating nararamdaman. Sabi ni Jesus, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay. Patuloy na magbibigay sa kanya ng buhay. Sabi diyan, at patuloy na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin yung ating pong patuloy iyon, tuloy-tuloy. Hindi napapatid,
Hindi napapatid. Walang hinto. Yung bukal ng buhay na yon. Amen? Kaya sa mga anak ng Diyos, pagdating yung time na ipagkakaloob, binigyan na ng kapangyarihan yung mga kumilala kay Kristo, 1,000 years na mamumuno dito sa lupa, masasaksihan ninyo yung tuloy-tuloy na pagbibigay ng batis ng buhay na walang hanggan ang ating Panginoong Hesukristo. Grabe. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw at pumarito pa upang sumalok muli. Grabe. Grabe yung sinasabi ni Jesus. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Para sumalok, para umigib. Makita, masaksihan niya yung tubig na nagbibigay buhay. Di ba? Wala akong asawa, sabi niya. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sabi niya, Ginoo, palagay ko, isa kang propeta. Grabe yung conversation nila, no? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong ang mga Hudyo sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok sa Jerusalem. Sa bundok sa Jerusalem. Ano yan? 21 muna. Sinabi ni Jesus, nasaan na yun? Ayan. Sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sabi niya, next verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin, ang tinutukoy niya, yung mga Hudyo. Kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Yun yung ninanais ng Diyos. Yun yung hinahanap ng Diyos. Yung sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Following verse, next verse. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ang inaasahan niya, mayroon pang darating na Mesiyas. Hindi niya pa alam yung kaharap niya, si Jesucristo mismo ang kanyang hinihintay. Wow. Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. Hindi niya namamalayan. Alam, may knowledge siya sa kautusan, sa mga propesiya, pero hindi niya namamalayan si Jesus na pala yung kanyang kausap. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit
Isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Kasi bawal na bawal yon. Dadaan sila sa Samaritana. Ang totoo doon, purpose ni Jesus, katagpuin itong babae na siyang magiging dahilan, mag-witness na dumating na yung Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo. Bukod tanging yung binigyan ng karunungan, una pa man, mga pantas. Etong Samaritana, hindi Hudyo. Ipinagbabawal nga. Sa makatuwid, hintil. Hello? Taas ng kamay ng mga hintil, mga Griego, mga walang dugong Hudyo, walang dugong Israelita. Ayan, binibigyan tayo ng karunungan, kaunawaan sa umagang ito ng ating pong Panginoon. Pinauunawa ng Banal na Espiritu sa bawat sa atin na ang pagsamba natin dapat ay sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang totoong pagsamba. Amen? Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin ang tunay na mga sumasamba sa Diyos hindi dahil sa pakiramdam na nararamdaman natin, kundi sabi nga ni David, inutusan niya yung kanyang kaluluwa, itong nagsasalitang ito, kaluluwa ito, inuutusan kita, sambahin mo yung Diyos, hindi dahil sa nararamdaman mo, hindi dahil nasaktan ka, hindi ka nasasamba sa Diyos. Utusan mo yung kaluluwa mo, sumamba ka sa Diyos. Unahin mong sambahin yung Diyos. Kailangan, yes. Kasi ito yung mandate sa isang tao, ang sambahin yung Diyos. Paggising pa lang sa umaga, yung hininga mo kahit may laway-laway pa, kahit hindi maganda yung amoy, magpasalamat ka sa Diyos. Thank you, Lord. Sa bagong hininga na binigay mo sa akin. Hindi mabahong hininga, bagong hininga sabi ko. Ha? Thank you, Lord. Hindi sa mabahong hininga, sa bagong hininga, araw-araw na ibinibigay sa ating buhay. Di ba? Kasi yun yung hinahanap ng Diyos. Paggising pa lang sa umaga, cellphone ang nakikita. Ay, di ba ba? Ayan. Meron kasing daily dawn devotion. Yan. Pasok. Ang hinahanap ng Diyos, una, true worship is centered on God. Pagising mo pa lang sa umaga, eto na kagad yung paghahangad natin, ang pasalamatan. Matthew chapter 4, verse 10. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Maging lahat ng nilalang, maging yung kaaway ng Diyos dapat sumamba sa Kanya. Dati tinuring tayong mga kaaway ng Diyos.
Pero dahil naunawaan natin yung magandang balita, nagpaunawa sa atin upang tayo'y maging kabilang kaibigan ng Diyos. Di ba? Kaaway ng Diyos yun. Si Satanas. Pero dapat siya sumamba sa Diyos. Hindi naman tayo Satanas. Di ba? Uy, ang tawag dito, pag nag-aaway, sasabihan, demonyo ka. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yun. Hindi. Buti na lang wala dito. Ha? Pag nag-aaway, sinasabihan ganun. Hindi yan demonyo. Nilikha nga yan. Kawangis ng Diyos. Hindi yan yung sinabihan ni Jesus. Na sinabihan niya, Satanas, get behind me, Satan. Si Pedro, sinabihan niya. Hindi sa Diyos ang iniisip mo. Amen? Pero hindi nasaktan si Pedro nung sinabihan siya ni Jesus na Satanas. Pero wag mo naman sasabihan yung kapwa mo, Satanas ka, demonyo ka. Mga demonyito at demonyita, lalayas na ako sa impyernong bahay na ito. Hala. Yung bahay nila, hindi yon. Hindi niya lang alam yung kanyang sinasabi. Baka kapag nalaman niya, hindi na siya makakakit ng langit kapag nalaman niya yun. Hello? Ha? Kaya wag niyo sasabihin yon sa inyong mga kapatid, kamanggagawa, maging sa atin, Wag. Ito yung hinahanap ng Diyos. Ang tayo ay sumamba. Amen? God alone must be worshipped. Pangalawa na hinahanap ng Diyos, through worship in spirit. Paano mong malalaman na ikaw ay merong espiritu ng Diyos? Yan. Para makasamba ka, makasamba ka ng totoong pagsamba, meron ka dapat espiritu ng Diyos. Hello? Romans chapter 8 verse 26. The Spirit helps us in our weakness. Kasi hindi naman tayo marunong sumamba, ni hindi nga tayo marunong manalangin. Yung Espiritu, sabi diyan, kaya tinawag Romans 8:26. 8:26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Paano tayo tutulungan? Meron ka ba? Nabuhay ba yung parte ng buong katauhan mo? Yung Espiritu? Kaya ka nga walang panahon kasi wala kang wala kang panahon sa Diyos. Ayaw mong sumamba. Okay lang sumimba. Pero hindi ka sasamba. Ang makakasamba lang yung merong pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Paano natin sasambahin ng Diyos na siyang Espiritu kung tayo wala hungkag yung dapat niyong Espiritu na nandoon, walang laman. Ang bahagi ng katauhan ng tao, meron siyang dapat kaluluwa. Check. Nakakapagsalita eh. E di may kaluluwa to. Pag kinurot mo, nasasaktan, masakit. Dumudugo pa nga yan kapag nasobrahan. Merong katawan.
May dugo eh, may laman. Hello? O, di may laman. Dalawa na, check. Pangatlo, merong espiritu. Hello? Dapat maunawaan natin yon. Kasi kung meron kang espiritu naghahangad, yung espiritu mo naghahangad ng pagsamba sa Diyos. Yung ating puso, gusto niya, ano ba yung gusto ng puso natin? Nung isip natin, nung ating katawan, yung bahagi ng ating pong kaluluwa, mind, will, and emotion, didepende lang yan. Kung ano yung gusto ng katawan, didepende lang yan kung ano yung gusto ng espiritu. Yung kaluluwa dapat ang magdidesisyon. Hello? Kaya nga utusan natin yung kaluluwang ito. Sambahin mo yung Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Dahil sa magandang balita, ipinauunawa na nabubuo muli yung ating espiritu para tayo ay makasamba sa Diyos. Maunawaan natin yung magandang balitang ito, hangarin nating mapakinggan upang magkaroon tayo ng magandang motibo sa pagsamba sa Diyos. Kasi ito yung buong katungkulan ng tao, ang sambahin yung Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Sabi diyan, gayon din naman tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan. Paano tayo tutulungan? Hindi nga tayo marunong manalangin, sabi doon. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Hindi naman tayo talaga marunong manalangin. Kahit napakahusay mo sa pananalangin, yun ba yung tamang pananalangin? Pero, merong espiritong namamagitan sa atin at sa Diyos. Para makasamba tayo ng totoong pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya nga napakahalaga po yung magandang balita. Maunawaan natin. Hindi lang yan, pangatlo, true worship in truth. John 14:6. Sabi dun sa John 14:6. Diyan lang yan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi natin kikilalanin si Jesus, kung hindi natin kikilalanin si Jesus, sino yung magtuturo ng daan sa atin? Amen? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen? Si Jesus yung katotohanan. 5 minutes na lang daw ako. Sabi nga, kapag alam natin yung katotohanan, John 17:17, si Jesus na siyang katotohanan, si Jesus na siyang salita. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kapag nalaman natin yung katotohanan ito na si Jesus na siyang salita, sabi ni Jesus dito, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Hello? Wala nang ibang totoo. Hindi yung katabi mo, hindi yung kasama mo. Wala nang ibang mas totoo kung maliban sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo po na sumasamba sa Diyos, malaman natin yung katotohanan. Sabi nga,
yung katotohanan siyang magpapalaya sa atin. Bagamat masakit, palalayain ka. Pag nalaman mo yung katotohanan, malaya ka na. Kaya nga napakasarap kung atin pong maunawaan, ito yung journey. O dapat nilalakbay natin ang paglalakbay sa katotohanan ng pagsamba sa Diyos. Ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Worship beyond Sunday service, Saturday service. Yung ipamuhay natin yung pagsamba natin sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Yung atin pong devotion sa Diyos. Piliin natin. Huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Saturday, Sunday, nasa mall. Matthew 6:33, bakit di munahin yung kaharian ng Diyos? Unahin mo muna yung Diyos. Yung mga bagay naman ito, ipagkakaloob naman ng Diyos sa iyo eh. Kung malalaman mo lang, yung mandate na ito is to worship God. Amen? Tayo pong lahat ay magsipagtayo. True worship is not about place, but about our heart. Because of the truth, the Word of God, God seeks worshipers who surrender fully to God. Yun yung hinahanap ng Diyos, yung totoong pagsuko. Maging lifestyle natin ang sumamba sa Diyos. Amen? Minsan ritual na lang, sisimba ka na lang. Pagkatapos uuwi, tawag doon ritual, routine. Nakasanayan. Nakasanayang sumamba. Nakasanayang sumimba, hindi pala sumamba. Dapat sanayin natin ang pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. It's all about you, Jesus. I'm sorry,
Father God. You are worthy to be praised, Lord God. Worthy of all of our praise, Lord God, our worship. Teach us, Lord, how to worship you in spirit and in truth, Lord God. With your Holy Spirit, Lord God, patuloy na mangusap sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. We claim, Panginoon, Lord God, na ang iyong pagkilos na ito, O Diyos, sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, patuloy at patuloy na magpapaunawa. To give us knowledge, Lord God, wisdom, Panginoon. Patuloy higit lalo, O Diyos. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, yung mga estudyante, Panginoon, na naririto, Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan, kaalaman na nagbubuhat sa iyo, O Diyos. Patuloy kang kilalanin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lahat ng naririto kabilang sa iyong kawan, Panginoon, sa nagnanais, Lord God, na makasunod sa iyo, makatugon sa iyo, Panginoon, sa iyong panawagan, O Diyos, sa kanilang buhay. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan, kaunawaan, kasiglahan, Panginoon, Lord God, sa pagpupuri, sa pagsamba, O Diyos. Katagpuin mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord God, sa mga panahong ito, Panginoon. You are able to do, Lord God, immeasurable blessing, Lord God, upon blessing. We ask, Lord God, Panginoon, patuloy according to your riches in glory, Lord God, higit sa lahat, patuloy mo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Ang karunungang ito, lalo tigit sa mga naririto, Panginoon, mga umaten, Panginoon, patuloy na kami po ay uuwi, O Diyos, na iyo pong pinagpala, kinatagpo, Panginoon, ng iyong masaganang pagpapala, ang mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Patuloy naming daladala, Lord God, nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy naming naunawaan, mauunawaan higit sa lahat, pinauunawa ng banal na Espiritu, Lord God, na ang pagsamba, Panginoon, hindi nakabase, O Diyos, sa place, sa damdamin na meron kami, Panginoon, kundi ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa tinapos mong gawa, Panginoon, Lord God, sa mabuting balita, O Diyos, kung paano namin itong palaging niyayakap araw-araw, pinapaunawa, O Diyos, Lord God, ito po yung nais mo, O Diyos, ang kami po ay sumamba sa iyong harapan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy na kilalanin ka ng lahat ng tao, Panginoon, maging sa lugar na ito ng Santa Rita South, dito sa Tala, Panginoon. Hindi aksidente na amin pong napapakinggan ang mga salitang ipinahayag sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy na humubog sa amin, O Diyos, ang mga salita mo. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagsamba, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Maging sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan, Panginoon, dalangin namin, mapuno ito, Panginoon, ng mga totoong sumasamba sa iyo. Hindi lang sa panahong ito, Panginoon. Mapalawak pa, Panginoon, ang iyong nasasakupan sa buong Caloocan, Panginoon. Hangad namin, Panginoon, higit sa lahat yung amin pong mga pamilya, Panginoon, makasama namin sa pagpupuri at pagsamba. Mabigyan ka namin ng karangalan, Panginoon. Lord God, salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, karangalan, papuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. It's all about you.
Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay po na ang bawat isa ay pinagpala. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po gano'n sa salita ng Diyos, tayo daw po ay magbigay ng may galak sa ating puso. At yun po ay ibabalik sa atin ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Mga kapatid, ang bawat isa po ay inihingi ng Panginoon na maging generous po tayo. Kasi anuman pong bagay na meron tayo, nagmula po sa Panginoon. Sabi nga, bawat umaga, bawat araw, meron tayong mabangong hininga na ibinibigay ng ating Diyos. Amen? Yun tayo po ay magising sa umagang ito, ay malaking biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Nakikita po natin ang pangangailangan ng church. Physically, financially, wala pong ibang magtutulong-tulong para sa kagandahan at kaayusan ng ating panambahan. Madalas pong sinasabi sa atin, naririnig natin, yung kanya-kanya nating bahay, pinagaganda natin. Lalo tigit, ngayong Kapaskuhan, nilalagyan natin ng dekorasyon ang ating mga bahay. Pero ang ating panambahan, sinisikap din po na mapaganda, mapaayos, hindi lamang sa tuwing Pasko, kundi sa mga susunod pa na araw ng pagsamba. Na ang ating panambahan ay maging presentable at makita na ang mga mananampalataya ni Kristo ng Diyos ay tunay na pinagpala niya. Amen po ba? Sige nga po, sumigaw ng hallelujah lahat ng pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Tayo po'y pinagpala ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ibigay po natin kung ano yung best na best para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Taos po natin ang ating mga kaloob. Diyos, Ama namin makapangyarihan, salamat po, Panginoon. Salamat sa bagong buhay, sa panibagong lakas, Panginoon, na iyong ibinibigay sa amin, Lord God. Bagamat may iba-iba kaming sitwasyon na pinagdaraanan, ngunit alam namin, O Diyos, na ang lahat ng ito ay kaya mong tugunin, Panginoon, because you are bigger than this, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming dapat ipakamba dahil ikaw yung Diyos na siyang makapagbibigay ng kalutasan, maging sa mga damdamin namin na sasaktan, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, O Diyos, na the more na kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, itataas mo kami, Panginoon. Patuloy na may ihahayag kung gaano ka kabuti sa aming buhay at kung gaano mo kami binabago, Panginoon. Hallelujah. Hindi namin kailangan ipangalandakan na kami ay nabago, ngunit hayaan mo, O Diyos, na ang mga taong nakakasalamuhan namin, Panginoon, ang mga taong nakakakita at nakakakilala sa amin, ang siyang magsabi, O Diyos, na kami ay iyong binago, Panginoon. Dahil kung sa ganang amin, hindi namin kaya ito, O Diyos. Ngunit salamat sa banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob sa amin, Lord God, na tumutulong upang kami ay mabago, Panginoon. Salamat. Dahil ito rin yung nagbibigay ng driving force, Panginoon, upang magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. O Diyos, sa munting alaga na aming ipagkakaloob, ibabalik sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na makatugon nawa ito sa pangangailangan ng iyong panambahan, Lord God. At nawa, Lord God, dalangin ko na mas lalong upang ibus ang pagpapala sa bawat anak mo, Panginoon. Financially, materially, Lord God. At higit sa lahat, ang iyong Espiritu, O Diyos, ay patuloy na sumakop sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa masaganang biyaya ngayong Kapaskuhan at sa mga susunod pang araw, O Diyos. Sa iyo po ang aming papuri at pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Maranahin po natin ang Panginoon. Maganda love story sa lupa man at sa langit,
kalibutan. Si Jesus na iyong bugtong na anak. Bigat ng kasalanan, kanyang pinagsan. Sinong pati ang kamatayan. Oh, Jesus, Panginoon, at aming Hari. This still never happened to me. Biniyag mo ang aking puso, ikaw ang nagmamayari. The best love story, the best that never happened to me. Pinakamagandang love story sa lupang man o sa langit. Pagsinta na walang kaparis o ginigiliw ang dakilang mangingibig. Binigay sa sanlibutan, si Jesus na yung bugtong na anak. Bigat ng kasalanan, kanyang pinasan. Sinong pati ang kamatayan. Oh, Jesus, Panginoon, at aming Hari. The best that never happened to me. Biniyag mo ang aking puso, ikaw ang nagmamayari. The best love story, the best that never happened to me. Maraming salamat po. Hallelujah! Na-bless po ba ang lahat sa buong araw po na ito? Hallelujah! Kung na-bless po tayong lahat, tayo po'y magburi sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At yan, dahil po'y natutunan na po natin at nalaman na po natin kung paano tayo dapat nagpupuri sa ating pong Panginoon, kaya tayo dapat na magbigay ng pinakamataas na papuri at parangal sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sumigaw nga po ng Hallelujah! Amen! Muli tayo naririto at naghihintay para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan.
Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong-iyo. Amen. God bless us all po. See you again on December 20 at 2 p.m. po. Hallelujah. Sige po.